Ganda ng bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Yes. Ustad. May katanungan tayo dito, Ustad. Mashallah, tabarakallah. Di ko lang alam kung saan lugar tong nagtanong sa'yo. Mention natin yung pangalan Sige, niya. sige. Siya si Norain Ibrahim. Salsuki na yan, ha? Oh, mashallah. Malakas to, ha. Ito yung katanungan niya, Ustad. Mashallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Asko lang po, kapag po ang isang student ay pumapasok ng hapon, tapos po hindi niya maisala ang Salatul Asar, pwede niya po ba ito is ipagsabay sa Salatul Duhur? It means yung katanungan niya na to is para mag-advance. Yes. Combination Kasi ng ang masasapul dito is yung asar na sala. sala. Kasi estudyante siya. Estudyante. So, maaring yung oras ng kanyang ng Salatul Asar ay tugma doon sa oras ng kanyang klase. Maring biyahe o ano man. Okay. Inshallah. Actually, hindi lang pag-usapan natin yan tungkol sa mga kagaya ng mga estudyante. Sa ibang mga manggagawa din o ibang mga tao na may dahilan. Kumbaga general result, general. So, bismillah yung salatu wassalam Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na mabahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, Waalaikumsalam warahmatullahi tunghayan natin yung malalim na usapin sa bagay na ito, mga kapatid, para lalong magkaroon tayo ng broad understanding sa issue na ito. Okay, ang pag-combine ng dalawang salat tulad ng duhur at asar o maghrib at saka isya nang walang sapat na dahilan without valid and acceptable reason ay isang aksa na mayroong iba't ibang opinion ng mga scholar ng fiqh. Diba? Merong silang iba't ibang pananaw, interpretasyon, opinion sa bagay na ito. Sa pangkalahatan, ang batas dito ay nakasalalay sa interpretation ng mga scholar mula sa iba't ibang madhab at ang mga dahilan kung bakit maaaring isagawa ito. Okay. Una, yung madhab ng Hanafiya, which is yung, sino bang founder ng Hanafiya? Mga Abu Hanifa. Diba? Ayon sa mga scholar ng madhab ng Hanafiya, hindi pinapayagan ang pag-combine ng dalawang sala ng walang anumang dahilan tulad ng paglalakbay o safar o karamdaman. So para sa kanila, ang acceptable lamang na dahilan para i-combine mo ang dalawang pagdarasal ay ang travel at saka ang illness or karamdaman. So sila ay naniwala na ang bawat sala ay may takdang oras at ang bawat isa ay dapat na isagawa sa tamang oras ito. Kung ang isang tao ay mag-combine ng sala ng walang anumang dahilan, ito ay tinuturing na hindi ayon sa sunnah. Ang kanilang naging katwiran, ang pag-combine ng sala ay isang hakbang na may dahilan. At ang dahilan sa pagsama ay ang paglalakbay o karamdaman, ang di makatalong ang pagkilos ng pagsama ng sala ay hindi pinapayagan sa madhab na ito. Pangalawang madhab, madhab Malikiyah. Sinong founder ng Malikiyah? Si Imam Malik. Imam Malik. Sa madhab ng Malikiyah, mayroong isang opinion na pinapayagan ang pag-combine ng dalawang sala. Ngunit ito ay pinapayagan lamang sa mga kondisyon ng paglakbay at karamdaman pa rin. Ang ilang mga skolar ng madhab Malik ay maaari magturing ng pag-combine ng sala na walang sapat na dahilan bilang isang makasalanang gawain. O bilang yung gawain na yon, isang makasalanan at hindi ito narapat na sundin. So ang kanilang katwiran ng mga skolar ng madhab ng Malik ay tumututok sa mga hadith na nagpapakita ng pagsasama ng sala ng Propeta Muhammad sallam sa mga pagkakataon ng paglalakbay o iba pang mga pangangailangan. Hindi nila pinapayagan ang pag-combine ng walang dahilan. Okay, sa madhab ng Shafi'i, sinong founder ng Shafi'i? Imam Shafi'i. So ayon sa skolar ng madhab ng Shafi'i, hindi pinapayagan ang pag-combine ng dalawang sala maliban kung mayroong valid na dahilan tulad ng paglalakbay, karamdaman o anumang kalagayan na nagpapahirap sa pagsasagawa ng bawat sala sa kanilang takdang oras. So para sa mga eskola ng madhab Shafi'i, ang bawat sala ay may sariling oras at walang batayan na para ito ay pag-combine ng walang talagang mahalagang dahilan. So para sa kanila, medyo pa sa kanila. Possible pa yun na basta may dahilan, may sapat na dahilan talaga. Hindi lamang sa paglalakbay, hindi lamang sa illness, kundi ay mahirap na isang kapataran yung bawat itinakdang oras sa kanila.
Ang kanilang katwiran, gaya ng ibang madhab, ang Shafi'i madhab ay nakabase sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasabing may mga pagkakataon lamang na pinapayagan ng pagsasama ng dalawang sala. Okay. Madhab ng Hanbaliya. Sinong founder nito? Si Imam Ahmad. Sa madhab ng Hanbaliya, mayroong opinyon na ang pagsama ng dalawang sala ng walang sapat na dahilan ay hindi pinapayagan. Kung walang problema tulad ng paglalakbay o karamdaman, ang pagkumbay ng sala ay hindi sumusunod sa normal na paraan ng pagganap ng mga sala. Ang mga skolar ng madhab na ito ay nagtataglay ng mga hadith nagsasabi ng Propeta sallam ay hindi nagkumbay ng sala maliban kung may dahilan. Sa kanilang naging katwiran ng mga skolar ng madhab Hanbali ay pinaniniwalaan ng normal na pagsagawa ng sala ay dapat sundin ayon sa takdang oras. Hindi ito dapat gawing isa o pagsamahin ng walang wastong dahilan. So yun yung apat na madhab na. So sa madaling salita, yung apat na madhab halos magkakaparehas. Okay? Ang pinaka-core ng kanilang safar at saka illness. Doon sila nagkasundo. Pero minsan sa ibang dahilan ay hindi sila nagkakasundo. No? Merong pumayag. Moderate. Oh, merong mahigpit. Okay. Subalit ang iba nga sa kanila ay pag ginawa yun, lalo pat walang dahilan ay makasalanan ka. Subhanallah. Diba? So ngunit mayroong opinion ng ilang mga scholar. Ang ilang scholar, kabilang mga modernong scholar, yung mga moderate scholar ba, mga modernong mga baguhan, ay maaaring magbigay ng opinion na ang pagkumbay ng mga salay maaaring payagan sa mga sitwasyong may malalaking hadlang tulad ng pag-aalalang sa oras o kaginawaan ng mga tao sa mga aktibidades na pinahintulutan nila. So, kasama na rito yung mga estudyante yung sa tanong. Kumbaga, different time, different yung generation. Yes. Subalit, sa pangkalahatan, pinipili ng karamihan na sundin ang sunnah na tumutok sa bawat sala sa tamang oras. No, may mga batayan sila sa bagay na ito kung bakit sila hindi nagkakasundo. Kung ngayon natin mga iba't ibang hadith. Meron kasing nabanggit sa hadith na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinumbay niya yung sala na hindi siya naglalakbay at hindi siya wala siyang sakit. Tuhod ng hadith. Isa sa mga pinaka-prominenteng dahilan para sa pagkumbay ng sala ay ang paglalakbay, safar. At ang Propeta Muhammad sallam ay iniiwasan na isagawang bawat sala sa kanilang takdang oras kapag siya ay naglalakbay. Hadith na mula kay Ibn Abbas na kung saan sinabi sa the Prophet sallam Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bain al-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isha fil hadari wa min ghairi khawfin wala safar. The Prophet sallam combined the dhuhr and asr prayers in the maghrib and isha prayers during his stay in Medina without any fear or travel. Wala siyang naglalakbay at wala ding fear. Ibig sabihin ng fear yung dating ng mga kalaban, ang pinangangambahan ba na umaatake. Sa hadith na ito, malino ng Prophet sallam ay nag-combine ng sala, dhuhr at asar, maghrib at isha, kahit na siya ay hindi naglalakbay at walang anumang takot. So pinipili ng mga scholar na ito ay isang pagpapahintulot sa pagkumbay ng sala sa ilang mga kondisyon. So kaya nga ito yung kinukuhang hadith ng mga ilan sa mga ulama na pwede kahit wala kang dahilan. May dahilan ka pero hindi mabigat. Okay. Pero may reply dito ang ilan sa mga ulama na mahihigpit. Sabi nila, yung hadith na yan ay hindi laging ginawa ng professional. Bagamat authentic hadith na yan. Kasi ang laging ginagawa ng professional kapag siya na-combine, siya naglalakbay, kaya meron siyang karamdaman. May karamdaman. Samantalang yan, isang beses lang nabanggit sa hadith na yan, na kung saan, maaaring isang beses lang ginawa ng professional yun, na kung saan, kung kaya, hindi dapat ito maging sapat na dahilan para ulit-ulitin mo yung pag-combine ng dalawang sala nang walang valid reason. Kumbaga, sinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun, ngunit walang masyadong sahaba na nakakita o nakapagtala. Or ginagawa sa sala hindi madalas. Hindi madalas. Kasi maraming hadith nagpapatunay, maraming iba't ibang narration at iba't ibang narrator ng hadith na ang nakasaad doon na ginagawa ang combination kapag siya ay nasa travel. At kapag siya ay nasa karamdaman. Subhanallah. Kaya mas mabigat yun. Mas marami. Kumbaga, mas maraming maraming kumbaga salaysay. Mas maraming salaysay. Kaya yung itong salaysay, nag-iisang salaysay nito, baka mas Sahih Muslim na hadith, authentic talaga siya. Sinasabi ng iba dito, abrogated. Ang iba naman sabi na abrogated yung hadith na ibig sabihin, pinawalang bisa ng mga napakaraming hadith na nagsasabi na ang Prophet sallam ay nag-combine kapag siya ay nasa travel nasa biyahe talaga.
Okay, marami yan. Tulad ng hadith ni Ibn Qudama, okay, mula kay, yun nga, na kung saan ang Prophet Sallam during his illness, pray as you have seen me pray. He did not combine the prayers except during travel. Talaga yan sa isang hadith. Ayun sa pangatlong hadith, mula kay hadith ni Jabir bin Abdullah. Ang Prophet Sallam sabi, Prophet Sallam combined the Dhuhr and Asar prayer in the Maghrib and Isha prayer during travel. Lahat ito during travel. Gayon din sa hadith ni Anas bin Malik, no? The Prophet Sallam combined the Dhuhr and Asar prayer in the Maghrib and Isha prayers in Medina without any fear of time. Yung ano isa yung kanina. So, ibig sabihin, may iba't ibang mga narration. So, madaling salita, balik back to the question, yung tungkol sa estudyante, actually sa isang estudyante, kaya niyang gumawa ng paraan para maisakatuparan niya ang pagdarasal isa itinagdang oras ito. Kahit pa-complex siya sa tinatawag na sabihin natin, oras ng pag-aaral niya. Kasi bakit? Kukumpara niya, ilang minuto ba yung isang lecture ng kanang klase? 30 minutes? O isang oras? 1 hour. Samantalang ang isang sa pagdarasal, minimum 5 minutes, kaya nung isang katuparan. Ano na yun? Di ba? Na kung ikaw na estudyante na may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagigilty ka, nasa tuwing na mo yung pagdarasal mo, mayroon kang iman, gagawa ka ng paraan eh. Pwede kang mag-excuse, kunyari mag-CR ka. Tapos mag-ano ka doon paggawa. Alam mo yun, maghahanap pa ng isang lugar na safe para sa katuparan ito. Babalik ka, tapos. Diba? Tapos yun, ibig sabihin, okay, gawin mo lang yun, o gawin mo yun, na i-combine mo yung dahil sa conflict yung schedule mo, pero wag lagi. Huwag pa lagi yung every single day yun ang gagawin mo. Kasi this is not acceptable really. Nagiging customary mo na yun eh. Diba na samantalang, pwede mo naman gawa ng paraan. Diba? Then at the same time, dawa ito sa mga halimbawa, mga non-Muslim. Kasi kung Muslim pa siguro na teacher, maintindihan yun. Opo. Pero pag ang mga non-Muslim na mga teacher, maaaring hindi maintindihan. Pero dawa yun sa kanila eh. Pwede ka magpaalam, ma'am, sorry for excuse, mga 5 minutes lang po, mawala ko kasi magsasala ako. Pero kung for example, Ustad, yung oras ng ano niya is mga 4:30, babiyahe siya ng 30 minutes sa oras ng nagwakto na yung sala. Nasa biyahe siya nun eh. Estudyante siya. Oo, estudyante siya. Tapos Kasi yung biyahe niya. yung biyahe niya na yun, for example, na umabot ng 30 to 45 minutes, yun yung oras ng wakto ng sala. Baka minsan na yun din yung ano niya, yung point niya. Okay, sis, hindi sabihin Everyday yun. hindi kaakibat ng pagta-travel. Kasi Hindi na umabot ng 80 kilometers. kasi ang schedule niya, for example, ang duty niya ang pasok niya sa school is 4:30 or 5. Pang night shift siya, ganun. Tanong, Like, anong oras ngayon ng sala ng asar halimbawa? For example, sa atin sa Pinas is mga alas 4 na rin siguro maabot. Ngayon, Alas 4. Mga 3:50, ganun. 43 o 4:30 yung kanyang Mga biyahe. ano pala, for mga 3:40, ganun. 3:40 tapos ang kanyang biyahe is 4:30. Sabi hindi pa nakabiyahe siya, asar na. Di magsala siya muna ng asar bago magbiyahe. Di ba? Ganun yun. So titinan doon sa oras ng kanyang biyahe at saka oras ang kanyang tinatawag na ng pagdarasal. Di ba? No, what if kapag halimbawa, okay, ang kanyang pagbiyahe, tamang-tama, during his travel, I mean, biyahe naman talagang tao sa travel, pero sa Sharia kasi pag sinabing travel, 80 kilometers above the kilometers, consider na ano ka na yun. Na-suffer na. Oo, suffer yun. Pero sa atin kasi sa Pilipinas, kahit hindi pa umabot ng 80 kilometers, dami ng traffic at kung ano-ano pa. yung doon lamang, abot ng isang oras. Ebinihan sa lugar. Drive Madina, isang oras. Anyway, so ganun yun. So kung halimbawa is, yun nga, during his travel, papunta doon sa paroroonan niya, ay tamang-tama, yung oras ng pag-asar is, oras ng isang tinatang oras ay aabutan siya. Diba? Tapos hindi niya kayang huminto, hindi niya kayang tumigil, then gagawin niya ito sa tuwing siya ay darating sa paroroonan niya. Mashallah. Daily yun Ustad daily yung ano niya. Once na doon na siya, dumating na siya doon sa school niya, sagawa niya na. Sagawa niya. Okay? Alam naman eh. Yeah. So ibig sabihin, pag gusto, may paraan. Pag hindi niya gusto, maraming girgir. Pero doon sa isang tanong niya, Ustad, na i-advance na yung sala ng duhur, yung asar. Yun nga, sabi natin kanina, that's combination. Combination, no? Papasok yun sa Hindi, combination. ang meaning, ang inaano niya dito, pinupoint niya, is yung magsasala na siya ng duhur. Hindi pa oras ng duhur.
Hindi Hindi, sala na ng duhur. Gusto niya nang kunin yung asar. Oo. Ayun na combination na. Pero yung biyahe niya is, ano lang, more than wala pang kilometers lang. Siguro mga 10 kilometers sa school niya, mga gano'n, di ba? Kaya sabihin natin na ano, gusto niya i-combine kasi nasa school siya. Nasa school na siya, halimbawa. Tapos kasi usually, ang pasok ng school, di ba, ang morning hanggang hapon yan eh. Di ba? So, nasa school na siya. Di ba? Nabot na siya ng duro sa paaralan. Tapos, at the same time, yung tuloy-tuloy schedule ng klase hanggang umating sa oras ng asar. Yun ang siguro. May mga senaryo, iba't ibang senaryo. So, yun. Ano, bawal talaga walang i-travel tsaka sa iba lang school. So, yun mga kapatid. So, yun. At fattakullah masadato. Matawag ka sa sabot ng iyong kayahan. Then, sino man ang matakot sa Allah ay bibigyan ng Allah ng kaluwagan ng ang kanyang buhay at ang kanyang pagsamba sa Allah. Diba? Kung hindi man, kahit anong gawin, kung hindi man, din, yun. Sabi, maaari nang isa katuparan bagay na ito dahil sa kadahilanan. Saan, anong sura yun, Ustad? Yung, ang Allah subhanahu wa ta'ala may tinakdang oras ng sala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yan ang nakalagay sa ano yun. Ano ba yung sa ano? Search natin, hindi ko kasi memorize. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ano yung sabihin nito? Yan, mawquta. Suratun Nisa, Aya 103. 103, Nisa. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang pagdarasal para sa mga nampalataya ay merong itinakdang oras. Masyaallah, barakallahu fik. Sa pinakahuling bahagi na So, yan yung mga kapatid. Okay? Okay ba? Masyaallah, So, malinaw inshallah. Nurain, okay na ba tayo dyan? Okay, Masyaallah. so maraming salamat. So, abangan nyo po mga ilang mga katanungan. Just follow our page and subscribe our YouTube channel. Masyaallah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.